Wala na ang bata, Loisa. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na yelo na tumusok sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa kirot na nararamdaman ng kanyang tahi. Dahan-dahang iminulat ni Loisa ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. Amoy gamot. Nakatayo sa paanan ng kanyang kama, ang madrasta niyang si Antonia. Ang mukha nito ay walang mababakas na anumang emosyon. Mahina siya, katulad mo. Napailing si Loisa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tiyan. Hinawakan niya ito. Dati bilog na bilog, puno ng buhay. Ngayon, wala na. Kumpol na lamang ng kumot at sakit. Nasaan ang anak ko? Garalgal niyang tanong. Bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Gusto ko siyang makita. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Antonia. Ano pang makikita mo? Isang malamig na bangkay? Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Inasikaso na ang lahat. Hindi totoo to. Nararamdaman ni Loisa ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod, ang mga butil ng luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Dumadaloy, patungo sa kanyang unan. Ang iyak na kanina'y pigil ay naging isang malakas na hagulgol. Isang sigaw ng isang inang ni minsan ay hindi nayakap ang kanyang sanggol. Sinungaling! Ibibigay mo sa akin ang anak ko. Antonia! Sigaw niya. Ngunit ang lakas niya ay agad na naubos. Pinanood lang siya ni Antonia na para bang nanonood ng isang palabas. Tumigil ka sa pag-iyak mo. Walang magagawa yan. Ang isipin mo na lang ay kung paano ka makakabalik sa pagiging katulong sa pamamahay ko. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Loisa. Katulong. Iyon ang naging buhay niya sa loob ng maraming taon, sa sarili niyang pamamahay. Mula nang mamatay ang kanyang ama, naalala niya ang pakiramdam ng basahang-basa at marumi sa kanyang mga kamay, ang sakit ng kanyang likod, habang nagkukuskos ng sahig na kasing laki ng isang plaza. Naalala niya ang isang hapon, habang nagmamapa siya, na walang pakundangang ibinuhos ni Antonia ang isang timbang maruming tubig sa paanan niya. Bilisan mo ang kilos mo, Loisa. Hindi kita pinapakain para maging pagong. Napayuko na lang siya noon, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ganoon ang buhay niya. Paulit-ulit na pagyurak sa kanyang pagkatao. Hanggang sa isang gabing iyon. Ang gabing hindi niya malilimutan. Umuulan ng malakas. Nag-iisa siya sa kusina, nagliligpit ng pinagkainan, nang marinig niya ang kalabog mula sa sala. Nakita niya si Kyle Loren, ang anak ng business partner ng kanyang yumaong ama, na nakaupo sa dilim, may hawak na bote ng alak. Ang lalaking matagal na niyang lihim na tinitingala mula sa malayo. Sir Kyle, mahina niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin. Pula ang mga mata. May bahid ng kalungkutan na ngayon niya lang nakita. Loisa, hindi na siya umimik. Kumuha lang siya ng isang basong tubig at iniabot dito. Tinanggap nito iyon. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga kulog at kidlat, ikinuwento ni Kael ang lahat. Ang away nila ng kanyang ama, ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya, ang pakiramdam na mag-isa siya sa mundo. At si Loisa, sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay naramdaman na may isang taong nakakakita sa kanya. Hindi bilang katulong, kundi bilang isang tao. Hinawakan niya ang kamay nito, isang haplos na puno ng pag-unawa. Ang sumunod na nangyari ay parang isang panaginip, isang yakap, isang halik, isang pagsuko sa bugso ng damdamin na pareho nilang matagal nang kinikimkim. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buhos ng ulan, naramdaman ni Loisa na siya ay buo. Na siya ay minamahal, ngunit kinabukasan, wala na si Kael. Umalis ito nang hindi nagpapaalam.
At ang naiwan na lang ay ang alaala at ang isang buhay na nagsimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Ang bunga ng isang gabing iyon, ang bunga na ngayon ay sinasabi ni Antonia na wala na. Umalis ka na! Bulong ni Loisa. Ang boses niya ay puno ng lamig at galit na ngayon lang niya naramdaman. Nagtaas ng kilay si Antonia. Ano? Sabi ko, umalis ka na! Sigaw ni Loisa. At sa pagkakataong ito, may lakas sa kanyang boses. Isang lakas na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang nawasak na puso. Nagkibit-balikat lang si Antonia at tumalikod. Bahala ka sa buhay mo. Nang magsara ang pinto, muling humagulgol si Loisa. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang tiyan niyang wala ng laman. Ang sakit, ang hapdi, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Napatingin siya sa bintana. Umuulan na naman pala, katulad ng gabing iyon. Pero ngayon, hindi na siya ang dating Loisa na marupok at palaging nagpapatalo. Ang sakit na ibinigay sa kanya ay parang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang kahinaan. Kinuha mo ang lahat sa akin, Antonia. Ang bahay ko, ang dangal ko. Napahawak siya ng mahigpit sa kumot. Pero ang anak ko, hindi ako papayag. Malalaman ko ang totoo. At sa araw na malaman ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat. Tumayo siya mula sa kama, hindi inalintana ang kirot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ipinapahid ang palad sa salaming malamig at basa dahil sa hamog. Sa labas, ang mundo ay madilim at binubuhusan ng ulan. Ngunit sa loob niya, isang apoy ang nagsisimulang magliyab. Hahanapin kita, anak ko. Pangako yan ni Mama. 5 taon ang lumipas. Ang dating uniforme ng katulong ay napalitan na ng isang plansadong uniforme ng security guard. Ang buhok ni Loisa na dati laging nakapusod lang ay maikli na at malinis tingnan. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay matatag at puno ng determinasyon. Tumunog ang telepono sa guardhouse. Kinuha niya ito. Loisa, may bagong assignment para sa'yo. Sabi ng boses sa kabilang linya. VIP client. Kailangan ng personal security detail. Mag-report ka bukas sa main office nila. Okay, sir. Saan po ang address? Tanong niya habang kinukuha ang kanyang ballpen at maliit na notebook. Ite-text ko sa'yo. Ang pangalan ng kumpanya ay Lauren Prime Holdings. Natigilan si Loisa. Ang ballpen na hawak niya ay halos mahulog mula sa kanyang mga daliri. Ang hahanapin mo, patuloy ng boses, ay ang opisina ng CEO. Ang pangalan niya, Kel Laurent. Ang Lauren Prime Holdings ay isang dambuhalang tore na gawa sa salamin at bakal. Tila ba nais nitong abutin ang mga ulap para kay Loisa na nakatayo sa lobby na may sahig na gawa sa nagniningning na marmol, para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang uniforme o baka dala lang ito ng kabang gumuguhit sa kanyang dibdib. Loisa, dito ka sa main lobby naka-assign, sabi ni Mang June, ang head guard, isang mabait na lalaking may edad na. Simple lang ang trabaho, ngiti sa mga papasok, maging alerto. Pero ang pinaka-importanting rule dito, idiniin niya ang bawat salita. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Ayaw ni Sir Kael ng gulo. Tumango si Loisa. Masusunod po. Mabait naman si Sir, pero istrikto, mailap sa tao. Kung makasalubong mo siya, isang tango lang sapat na. Mas gusto niyang hindi siya napapansin. Maging invisible ka lang, iha. Magiging maayos ang lahat. Maging invisible. Natawa si Loisa sa kanyang isip. Sanay na siya roon. Iyon ang naging papel niya sa halos buong buhay niya. Nagsimula ang kanyang shift. Magalang siyang ngumingiti sa mga empleyadong pumapasok at lumalabas.
Sinusubukan niyang ituon ang kanyang atensyon sa trabaho, pero ang isip niya ay hindi mapakali. Anong itsura na kaya ni Kael ngayon? Naaalala pa kaya siya nito? O isa lang siyang multo mula sa isang gabing matagal nang nalimutan? Bandang tanghali, habang kaunti ang tao sa lobby, natanaw niya. Isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang lumabas mula sa isang private elevator. Nasa gitna nila ang isang lalaking mas matangkad sa lahat. Ang tindig ay puno ng awtoridad. Ang likod pa lang, kilala na niya. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Loisa. Ganoon pa rin ang forma ng kanyang balikat, ang paraan ng kanyang paglakad. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba, ang parehong kaba na naramdaman niya noong gabing iyon. Naalala niya ang lambot ng mga labi nito, ang init ng yakap nito sa gitna ng lamig na dulot ng ulan. Lumingon ito ng bahagya para kausapin ang isang kasama at sa isang saglit na iyon ay nasilayan ni Loisa ang kanyang mukha. Mas seryoso na ito ngayon, mas matalas ang mga linya ng kanyang panga. Ang kalungkutan sa mga mata nito na nakita niya noon ay napalitan ng isang malamig at hindi mababasang ekspresyon. Agad na nag-iwas ng tingin si Loisa. Inayos niya ang kanyang tindig at ibinalik sa muka ang isang profesional na maskara. Maging invisible. Iyon ang sabi ni Mang Jun. Dumaan ang grupo sa kanyang harapan. Ni isang sulyap ay hindi ipinukol sa kanya ni Kael. Para sa CEO ng Laurent Prime Holdings, isa lang siyang kasama sa mga muebles ng gusali. Isang anino sa pader. Lumipas ang ilang oras. Hapon na at medyo humupa na ang daloy ng mga tao sa lobby. Tahimik na nakatayo si Loisa sa kanyang pwesto nang bigla isang maliit na bata ang humahangos na tumakbo papasok. May hawak na laruang kotse. Tawa ito ng tawa. Tila may hinahabol na hindi nakikita. "Mikael, dahan-dahan!" Sigaw ng isang babaeng yaya na sumusunod sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagmamadali, natapilok ang bata at bumagsak sa makintab na sahig. Isang malakas na bog ang umalingaw-ngaw na sinundan ng simula ng isang iyak. Hindi nag-isip si Loisa. Binitawan niya ang kanyang pwesto at halos liparin ang distansya papunta sa bata. Naunahan pa niya ang yaya. Dahan-dahan siyang lumuhod. "Hala, okay ka lang ba, bulilit?" Malambing niyang tanong. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sinuri niya ang mga tuhod at kamay nito. May maliit na gasgas sa palad, pero mukhang walang malubha. Hindi pa tuluyang umiiyak ang bata, pero kitang-kita ang gulat at namumuong luha sa kanyang mga mata. Tumingala ito kay Loisa. Mga matang bilugan at kumikinang, katulad ng naputol ang pag-iisip ni Loisa. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa kamay ng bata. "Ayan, wala na. Huwag ka nang iiyak, ha?" Ang matatapang na bata, hindi umiiyak sa maliit na sugat. Ngumiti si Loisa. Isang nangiting matagal na niyang hindi na ibibigay sa sinuman. At tila nahawa. Unti-unting napalitan ng pagtataka ang namumuong iyak sa mukha nito. Inabot nito ang laruang kotse na pinulot ni Loisa mula sa sahig. "Salamat po," sabi ng bata sa isang maliit ngunit malinaw na boses. Ngumiti si Loisa. "Walang anuman." "Mikael." Isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Loisa. Nakatayo ilang talampakan mula sa kanila, si Kael Laurent. Ang mga mata ay nakapako sa kanya na may halong inis at pagbabanta. Katabi niya ang yayang namumutla na sa takot. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Mabilis siyang tumayo at umatras ng isang hakbang, bumalik sa kanyang profesional na postura. "Sir, pasensya na po. Nadapa po kasi ang bata." Hindi siya pinansin ni Kael. Ang mga mata nito ay nanatili sa kanya.
Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang maruming bagay na hindi dapat mapalapit sa anak nito. Mikael, lumayo ka sa kanya. Ang utos ay mahinahon ngunit matigas. Walang puwang para sa anumang tanong. Agad na hinigigit ng yaya ang kamay ng bata at inilayo mula kay Loisa. Ngunit bago pa sila tuluyang makatalikod, lumingon pabalik ang bata para tingnan si Loisa. At sa sandaling iyon, nang mahagip ng liwanag ang gilid ng mukha ni Mikael, may nakita si Loisa. Isang maliit na marka sa likod ng kanyang kanang tainga. Isang marka na hugis bituin. Huminto ang mundo ni Loisa. Tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang ingay ng lobby, ang tibok ng kanyang puso, lahat ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang maliit na markang iyon. Isang marka na katulad ng peklat na palagi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip noong ipinagbubuntis pa lamang niya ito. Isang pangarap na sinabi niya sa kanyang sarili na isa lamang katang-isip, isang panaginip ng isang ina na sabik makita ang kanyang anak. Pero hindi ito panaginip. Totoo ito. At nasa harapan na niya. Hinila ni Kael ang kamay ni Mikael palayo sa babaeng security guard. Kasabay ng paghigpit ng hawak niya rito, isang hindi maipaliwanag na inis ang kumulo sa loob niya. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ng babae sa kanyang anak. Isang tingin na masyadong malalim, masyadong personal, para sa isang estranghero. "Sir, ako na po ang bahala," narinig niyang sabi ng yaya, ngunit hindi niya ito pinansin. Diretso siyang naglakad papunta sa private elevator. Hila-hila si Mikael na ngayon ay tahimik na. Pagpasok sa loob, saka lang niya binitiwan ang kamay ng anak at lumuhod sa harap nito para suriin siyang mabuti. "May masakit ba sa'yo, champion?" tanong niya. Ang boses ay malambot na, ganap na kabaligtaran ng lamig na ipinakita niya kanina. Umiling si Mikael. "Wala po, Dad. I just fell." Hinaplos ni Kael ang buhok ng anak. "Next time, be more careful. Hindi lahat ng tao sa paligid ay mapagkakatiwalaan." Itinuro niya ang maliit na gasgas sa palad nito. "Tingnan mo, nasugatan ka tuloy. Gagamutin natin yan pagdating sa office." Tumango lang ang bata. Ngunit habang paakyat ang elevator, hindi maalis sa isip ni Kael ang mukha ng babaeng iyon. May kung anong pamilyar sa kanyang mga mata. Isang lungkot na tila matagal nang nananahan doon. Ngunit iwinaksin niya ito, marahil ay isa lang ito, sa mga babaeng nagtatangkang mapalapit sa kanya, gamit ang kanyang anak bilang paraan. Marami nang sumubok pagdating sa kanyang penthouse office, kung saan tanaw ang buong syudad. Pinaupo niya si Mikael sa isang malambot na sofa at kumuha ng first aid kit. Habang nilalagyan niya ng gamot ang sugat ng anak, muli siyang nagsalita. "Mikael, kung may mga hindi ka kilalang lalapit sa'yo, anong gagawin mo?" "Lalayo po ako at tatawagin si Yaya o si Daddy," sagot ng bata, na para bang isaulo ang isang leksyon. "Good boy." Ngumiti si Kael, ngunit isang pilit na ngiti. Ang mundo ay isang mapanganib na lugar. Kailangan niyang tiyakin na ligtas si Mikael sa lahat ng oras. Nang makatulog si Mikael sa sofa, sa tulong na rin ng yaya, naupo si Kyle sa kanyang grandiosong mesa. Ngunit sa halip ng mga papeles ng kumpanya, ang binuksan niya sa kanyang computer ay ang live feed mula sa mga security camera. Ipinakita niya ang recording kanina sa lobby. Pinanood niya ang eksena. Ang pagtakbo ni Mikael, ang pagkadapa, at ang mabilis na pagresponde ng babaeng guard. Nakita niya ang sinserong pag-aalala sa mukha nito, ang lambing sa paraan ng pagpunas nito sa kamay ng kanyang anak. Walang bahid ng pagkukunwari, walang masamang intensyon. "Sino ka ba?" tanong niya sa kanyang isip habang naka-zoom in sa mukha nito. At bigla, bumalik ang isang alaala. Isang alaala ng sakit at pagtataksil. "Kael naman," sabi ng isang magandang babae. Si Cassandra, ang kanyang dating nobya.
Huwag ka ngang masyadong paranoid. Kinakausap ko lang ang mga tao. Iyon ay bago niya nalaman ang lahat. Bago niya nalaman na ang pakikipag-usap ni Cassandra ay pakikipaglandian sa mga mayayamang negosyante. At noong bumagsak pansamantala ang negosyo ng pamilya nila, doon lumabas ang tunay nitong kulay. Akala mo ba sasamahan kita sa hirap? Mapaklang tawa nito. Gumising ka, Kael. Ang pag-ibig hindi nakakain. Ang mga salitang iyon ay nakatatak pa rin sa kanyang puso. Simula noon, nagtayo siya ng isang pader sa paligid niya. Isang pader na walang sino man ang maaaring makapasok, maliban sa isang maliit na bata na nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Dad, naputo lang kanyang pag-iisip. Gising na pala si Mikael. Yes, son. Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang binti. The guard lady was nice, I like her. Kumunot ang noo ni Kael. Bakit mo naman nasabi niyan? Her hair smells nice. Amoy sampagwita po, sabi ng bata nang may ngiti, bago bumalik sa paglalaro ng kanyang kotse. Sampagwita, parang may kung anong kumalabog sa dibdib ni Kael. Isang pamilyar na amoy mula sa isang malayong alaala na ayaw na niyang balikan. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Nagkataon lang. Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. Hindi siya maaring magkamali. Hindi pagdating kay Mikael. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang head ng security. Mang June, malamig niyang sabi, yung bago mong tauhan sa lobby, ang pangalan ay... Tiningnan niya ang listahan ng mga empleyado sa kanyang computer. Loisa. Opo, Sir Kael. Ano po ang problema? Bantayan mo ang bawat kilos niya. Ayokong may lumalapit kay Mikael nang walang pahintulot ko. Isang maling galaw lang. Tanggalin mo siya agad. Naintindihan mo? Masusunod po, sir. Ibinaba ni Kael ang telepono. Tumingin siya sa monitor, sa imahe ni Loisa na tahimik na nakatayo sa kanyang pwesto. Sino ka man, sabi niya sa sarili. Hindi ka magtatagumpay sa kung ano man ang binabalak mo. Samantala, sa lobby, papalitan na sana si Loisa para sa kanyang break nang marinig niya ang usapan ng dalawang kasamahan niya sa di kalayuan. Nakakaawa rin minsan si Sir Kael, no? Sabi ng isa. Laging seryoso, parang pinapasa ng buong mundo. Oo nga sagot ng kausap. Mabuti na lang at mayroon siyang inspirasyon. Si Sir Mikael talaga ang nagpabago sa kanya. Totoo, isipin mo. Mula nang ampunin niya ang bata 5 taon na ang nakakaraan, doon lang ulit natin siya nakitang ngumiti. Nabitawan ni Loisa ang hawak niyang bote ng tubig. 5 taon. Ang parehong bilang ng mga taon mula nang sabihin sa kanya ni Antonia na ang kanyang anak ay wala na. Naramdaman ni Loisa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi maaari. Isa lang itong masamang pagkakataon. Ngunit sa kanyang puso, isang boses ang nagsimulang sumigaw. Isang boses na puno ng pag-asa at takot. Posible kaya? Ang impormasyong yon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa puso ni Loisa. Isang pintoon na matagal na niyang isinara at pilit na kinalimutan. Sa likod ng pinto na yon ay ang pag-asa, isang damdaming mapanganib, ngunit hindi niya mapigilang maramdaman. Dahil sa pag-asang yon, nagbago ang lahat. Ang bawat araw niya sa trabaho ay naging isang misyon. Ang lobby ng Lauren Prime Holdings ay naging isang entablado at siya ay isang espiyang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay palaging alerto. Naghahanap sa maliit na batang lalaki na may peklat na hugis bituin. Minsan, nakikita niya itong naglalaro habang hinihintay ang kanyang ama. Nakatayo lang si Loisa sa kanyang pwesto, ngunit ang buong kaluluwa niya ay nakatuon sa bata. Pinapanood niya ang bawat ngiti, ang bawat tawa, at sa bawat pagkakataon, parang may kung anong humihila sa kanyang puso. Anak ko, ikaw na nga kaya? Isang hapon, nakita niyang malungkot si Mikael sa isang sulok.
May hawak itong tablet, pero hindi naman ginagalaw. Naisip ni Loisa na baka nagugutom ito. Sa kanyang lunch break, bumili siya ng isang maliit na supot ng mga candy at isang lollipop. Pero paano niya ito ibibigay? Nakita niya ang janitor na nagpupunas ng sahig malapit sa bata. Nilapitan niya ito. "Manong, pwedeng paabot naman po nito sa bata?" "Pakisabi po." "Galing sa isang kaibigan." Pumayag naman ang janitor. Mula sa malayo, pinanood ni Loisa kung paano kinuha ni Mikael ang lollipop. Tumingin ito sa paligid, hinahanap kung sino ang nagbigay. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Para kay Loisa ang nangiting iyon ay sapat na. Ngunit hindi niya alam, mayroon pang ibang mga matang nanonood. Mula sa kanyang opisina, sa pamamagitan ng CCTV, nakita ni Kael ang lahat. Ang paglapit ni Loisa sa janitor, ang pag-abot ng candy, ang pagngiti ng kanyang anak. Kinabukasan, habang naglalakad si Loisa sa isang hindi gaanong mataong hallway, bigla siyang hinarang ni Kael. Nag-isa lang ito. "Anong kailangan mo sa anak ko?" tanong nito. Ang boses ay walang emosyon, ngunit mabigat. Natigilan si Loisa. "Sir, wag mo akong gawing tanga," sabi ni Kael. Humakbang palapit. "Nakita ko ang ginawa mo kahapon, ang pagpapabigay mo ng candy. Ano ang gusto mo? Pera? Gusto mo bang gamitin ang anak ko para makuha ang simpatsya ko?" Ang bawat salita ay parang isang sampal. "Hindi po, sir. Wala po akong masamang intensyon." "Kung gayon, layuan mo siya." Putol ni Kael. "Isa kang security guard. Ang trabaho mo ay magbantay ng gusali, hindi ang makipagkaibigan sa anak ko. Isa pang pagkakamali, Loisa. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa building na ito. Maliwanag?" Napayuko si Loisa. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Tumango na lang siya. "Opo, sir." Walang sabi-sabing tinalikuran siya ni Kael at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo doon. Pasan ang bigat ng kanyang mga salita. Nang sumunod na linggo, sinunod ni Loisa ang utos. Naging anino siyang muli. Ngunit habang nagbabantay siya isang umaga, isang pulang sports car ang huminto sa tapat ng lobby. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng isang mamahaling damit at dark sunglasses. Naglakad ito papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang lahat ng empleyado ay napapatingin. Dire-diretso ito sa private elevator. Ngunit bago pa siya makapasok, bumukas ito at iniluwa si Kael kasama si Mikael. "Kael, darling," sabi ng babae, sabay tanggal ng kanyang salamin. Ang boses niya ay matamis, ngunit may halong pag-aari. Si Kael ay bahagyang nagulat. "Cassandra, anong ginagawa mo dito?" "Visiting my favorite boys, of course." Ngumiti ito at yumakap ng mahigpit kay Kael bago lumingon kay Mikael. "Hello, sweetie. You remember me, right? Tita Cassandra." Ngumiti lang ng pilit si Mikael at nagtago sa likod ng kanyang ama. Mula sa kanyang pwesto, pinanood ni Loisa ang eksena. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, selos. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya na may mali sa babaeng ito. Habang nag-uusap sila, napadako ang tingin ni Cassandra kay Loisa. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Loisa kay Mikael. Isang tingin na puno ng pananabik. Tinaasan siya nito ng kilay. Pagkatapos ihatid si Mikael sa yaya, bumalik si Kael sa lobby para kausapin si Cassandra. Habang naglalakad sila, sinadya ni Cassandra na dumaan malapit kay Loisa. Huminto ito sa kanyang harapan. "Anong tinitingin-tingin mo sa anak namin?" Mahinang bulong nito. Sapat lang para marinig ni Loisa. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Hindi nakasagot si Loisa. "Alam ko ang mga estilo ninyong mga mahihirap," patuloy ni Cassandra.
umaaligid sa mayayaman, umaasang may mapupulot. Well, let me tell you this. Akin si Kael, at akin ang batang yan. Kaya lumayo ka. Sakto namang may dumaang waiter mula sa coffee shop sa loob ng building. May dalang tray ng mainit na kape para sa opisina ni Kael. Sa isang mabilis na kilos, sinadyang iangat ni Cassandra ang kanyang siko, dahilan para matabig ang tray. Ang isang tasa ng kumukulong kape ay tumapon, direkta sa braso ni Loisa. Aray! Napasigaw si Loisa sa sakit at init. Agad na lumingon si Kael. Oh my God, I'm so sorry. Sigaw ni Cassandra. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat. Tumingin siya kay Kael na may namumuong luha sa mga mata. Kael, hindi ko sinasadya. Bigla siyang sumugod sa direksyon ko. Baka may gagawin siyang masama sa akin. Napatitig si Kael. Ang nakita niya lang ay ang huling sandali. Ang pagtapon ng kape, ang sigaw ni Loisa, at ang takot sa mukha ni Cassandra. Tumingin siya kay Loisa na ngayon ay namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang namumulang braso. Ang mga mata ni Kael ay puno ng pagkadismaya at isang matinding pagdududa. Hindi ininda ni Kael ang init ng kapeng tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Ang buo niyang atensyon ay na kay Cassandra, na ngayon ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang takot na kuting. Are you okay? Tanong niya rito. Ang boses ay mahinahon. I think so, sagot ni Cassandra. Humihikbi. Nagulat lang talaga ako. Tumingin si Kael sa gawin ni Loisa. Nakita niya ang pamumula ng braso nito, ang sakit na nakaguhit sa mukha nito habang tinutulungan ng isa pang guard. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Kael na makita ang galit, ang pagtutol, o kahit anong akusasyon. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas tumusok sa kanya. Purong sakit. Isang sakit na tila hindi lang mula sa paso, kundi mula sa isang mas malalim na sugat. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Dalhin niyo siya sa klinik. Malamig niyang utos sa isa pang guard. Hindi direktang kinakausap si Loisa. At gusto kong makita ang incident report sa mesa ko sa loob ng 1 oras. Tinalikuran niya ang eksena at inakay si Cassandra papasok sa elevator. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Loisa ay nanatili sa kanyang isipan. Sa kanyang opisina, matapos umalis si Cassandra, ang unang ginawa ni Kael ay buksan ng CCTV footage. Pinanood niya ng paulit-ulit. Mabilis ang pangyayari. Halos hindi mapapansin. Ngunit sa ikalimang ulit na pag-rewind, kitang-kita niya isang bahagyang paggalaw ng siko ni Cassandra, isang intentional na pag-angat, segundo bago matapon ng kape, isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang dibdib, ang lamig ng pagtataksil. Ganito rin ang pakiramdam niya noon nang matuklasan niya ang mga kasinungalingan ni Cassandra. Ang mga ngiting matatamis na may nakatagong lason. Bigla, ang lahat ng ginagawa ni Loisa ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isipan. Ang paglapit kay Mikael, ang mga tingin mula sa malayo, ang pagbibigay ng candy, hindi kaya. Hindi kaya konektado sila ni Cassandra. Isang masalimuot na plano para sirain siya, ang paranoia, na dulot ng kanyang masakit na nakaraan ay nagsimulang bumulong sa kanyang isipan. Gabi na nang umuwi si Kael, dala ang bigat ng buong araw. Naabutan niyang nilalagnat si Mikael, agad na nawala ang lahat ng isipin niya tungkol sa kumpanya at sa mga babaeng iyon. Ang tanging mahalaga ay ang anak niya. Siya mismo ang nag-alaga sa bata. Pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig, pinainom ng gamot, at kinantahan hanggang sa ito ay humimbing. Habang nakaupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha ng anak. Biglang bumulong si Mikael sa kanyang pagkakatulog. Ang bango. Sampagwita. Nice lady.
Sampaguita, parang may kung anong pumitik sa utak ni Kael. Isang amoy na konektado sa isang gabing matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang gabi ng malakas na ulan. Ang gabi kung kailan siya lasing at miserable. Ang gabi kung kailan isang tahimik na babae ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. Isang babaeng may buhok na amoy sampagwita. Loisa. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siya nga, ang anak ng kasosyo ng kanyang ama. Ang babaeng katulong sa kanilang lumang bahay. Ang babaeng kasama niya noong gabing iyon. Napahawak si Kael sa kanyang sentido. Paanong hindi niya ito nakilala agad? At kasabay ng pagkilala ay ang isang mas malaki at mas madilim na pagdududa. Kaya pala siya nagtatrabaho dito. Kaya pala siya umaaligid sa anak niya. Ito ay isang plano, isang bitag na matagal nang inihanda. Ang kahinaan ni Mikael dahil sa lagnat ay nagbalik sa kanya sa isa pang gabi. 5 taon na ang nakalilipas. Isang gabi na nagbago ng kanyang buhay. Naalala niya ang gulat sa tawag ng pulis. Isa sa mga bodega ng Laurent Prime Holdings ang sinalakay. Ginawang pugad ng isang human trafficking syndicate. Bilang may-ari, kailangan siya doon. Naalala niya ang amoy ng takot at alikabok sa hangin, ang mga sigawan, ang mga ilaw ng sirena. At sa gitna ng lahat ng gulo, sa isang maduming sulok, sa loob ng isang kahon ng prutas, narinig niya ito. Isang iyak. Ang pinakamaliit at pinakakaawa-awang iyak na narinig niya sa buong buhay niya. Ngayon, habang pinagmamasdan ang natutulog na si Mikael, naramdaman niya muli ang biglaang takot na yon. Ang takot na baka may masamang mangyari sa pinakamamahal niyang nilalang sa mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney David, kahit 10 oras na ng gabi. David, sabi niya nang walang paligoy-ligoy, I need you to tell me everything again about the raid, about the baby. Kael, it's past midnight. Is everything okay? Tanong ng nag-aalalang abogado. Just tell me. Giit ni Kael, ang boses ay desperado. Pumuntong hininga si David. Okay. It was a standard police raid based on a tip. Your warehouse in the outskirts was being used as a temporary holding area. They found several victims and 1 infant. No records, no parents came forward. The syndicate members were tight-lipped. He was a ghost. The location? Tanong ni Kael. That warehouse district? May ospital ba na malapit doon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya habang nag-iisip si David. Actually, yes. There's a small, run-down public clinic about 2 kilometers away. St. Jude's Clinic, I think. Why do you ask? Hindi sumagot si Kael. Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napaka-imposible, ngunit kasabay nito'y nagpapaliwanag sa lahat. David, may isa pa akong tanong, sabi ni Kael. Ang puso niya ay kumakakaira. Noong mga araw na yon, may police report ba tungkol sa isang babaeng nawalan ng anak sa St. Jude's Clinic? Narinig ni Kael ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. That's a very specific question, Kael. Let me check the old files. Hold on. Yes, mayroon nga. Isang Jane Doe case inireport ng isang nurse. Isang batang babae, di umano'y namatay ang anak pagkapanganak. But what? The case was dismissed almost immediately, sabi ni David. Lack of evidence, ang sabi sa report. The mother was emotionally unstable and the claim was unfounded. The attending physician and the stepmother confirmed the infant's death. It was closed. Stepmother, ibinaba ni Kael ang tawag. Napatingin siya sa natutulog na si Mikael. Dahan-dahan niyang itinaas ang buhok sa likod ng tainga ng anak. Naroon, maliit ngunit malinaw sa ilalim ng ilaw ng lampshade, ang balat na hugis bituin.
Isang peklat na hindi niya gaanong pinapansin noon. Ngunit ngayon ay parang isang piraso ng palaisipan na biglang lumapat sa tamang lugar. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng anumang tunog na maaaring lumabas. Hindi kaya ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng sinaktan niya ng kanyang mga salita. Imposible. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang boses ang sumisigaw. Isang boses na nagsasabing ang lahat ng ito ay hindi lang isang malaking pagkakataon. Ito ay tadhana. Isang napakasakit, napakagulo at nakakatakot na tadhana. Ang paso sa braso ni Loisa ay kumikirot pa rin, ngunit wala itong panama sa sakit na nararamdaman niya sa loob-loob niya. Ang mga salita ni Kael, ang tingin ni Cassandra, ang paglayo ni Mikael, lahat ay parang mga punyal na sabay-sabay na tumatarak sa kanyang puso. Hindi na pwede ang ganito. Hindi na siya maaring manatili sa anino, naghihintay ng mga mumong mahuhulog mula sa mesa ng tadhana. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na malayo. Siya sa kanyang anak. Ang bawat ngiti ni Cassandra kay Mikael ay isang sampal sa kanyang pagiging ina. Kailangan na niyang tapusin ito. Ngayon na. Hinintay niya ang paglubog ng araw. Nang halos wala ng tao sa gusali at ang mga ilaw sa opisina ay isa-isa nang namamatay, doon siya kumilos. Iniwan niya ang kanyang pwesto. Hindi pinansin ang tawag ng isa pang guard at naglakad papunta sa private elevator. Gamit ang isang master keycard na para lamang sa emergency, pinindot niya ang pindutan para sa penthouse floor. Bawat palapag na inaakyat ng elevator ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang puso niya ay kumakaripas, isang halo ng takot at determinasyon. Pagbukas ng pinto, naroon si Kael sa kanyang mesa. Nakatalikod, nakatingin sa mga ilaw ng syudad, tila malalim ang iniisip. Sir Kael. Nagulat ito at mabilis na lumingon. Ang pagkalito sa mukha nito ay agad na napalitan ng inis. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Hindi sumagot si Loisa. Sa halip, naglakad siya papasok, isinara ang pinto at ikinasa ang lock. Isang maliit na click ang umaling-awngaw sa malawak at tahimik na opisina. Loisa, what is the meaning of this? Tumayo si Kael. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Huminga ng malalim si Loisa. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ang mga mata na minsan ay nagbigay sa kanya ng aliw sa gitna ng ulan. Sir Kael, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa anak ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Kael. Anak mo? Anong kinalaman ko sa anak mo? Kung pera ang kailangan mo, ang anak mo. Putol ni Loisa. Si Mikael, siya ang anak ko. Natigilan si Kael. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ito na ang patibong. 5 taon na ang nakalilipas. Tuloy ni Loisa, hindi na pinigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nanganak ako sa St. Jude's Clinic. Ngunit pagising ko, sinabi sa akin ng madrasta kong si Antonia na namatay ang sanggol. Sinabi niyang mahina siya, katulad ko. Pero hindi ako naniwala. Alam ko, nararamdaman ko, na buhay ang anak ko. Naglakad si Loisa palapit sa mesa. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong niloko niya ako. At nang makita ko si Mikael, nang makita ko ang balat na hugis bituin sa likod ng tainga niya. Sir Kael, palagi kong napapanaginipan ang markang yon noong buntis pa ako. Alam kong siya yon. Alam kong siya ang anak ko. Ang bawat salita ay puno ng sakit at katotohanan. Isang pagsusumamo ng isang inang matagal nang nangulila. Ngunit ang nakita ni Loisa sa mukha ni Kael ay hindi awa o pag-unawa.
Nakita niya ang isang pader ng yelo. Isang kahangahangang kwento, Loisa, sabi ni Kael. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Pumalakpak pa ito ng dahan-dahan. Magaling. Talagang pinagplanuhan mong mabuti ang lahat. Ang pagpasok mo dito, ang paglapit mo sa anak ko, ang lahat ng drama. Para saan? Humakbang si Kael, palibot sa kanyang mesa, papalapit kay Loisa. Ginagamit mo ang nakaraan natin para lokohin ako, para sa pera. Ang mga salita ay tumama kay Loisa ng mas masakit pa sa sampal. Hindi totoo yan. Ang gusto ko lang ay ang anak ko. Anak mo? Tumawa si Kael. Ang batang inabandona mo? O baka naman ipinagbili mo at ngayon ay gusto mong bawiin dahil mayaman na ako? Hindi! Sigaw ni Loisa. Ang sakit ay umaapaw na. Mahal ko siya. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na suklay. May ilang hibla ng kanyang buhok na nakasabit doon. Inilapag niya ito sa makintab na mesa ni Kael. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi niya, ang boses ay basag na. Ipa-DNA test mo. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Pakiusap. Tinitigan ni Kael ang suklay na para bang isa itong basura. Pagkatapos ay tumingin siya kay Loisa. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng emosyon. Hindi ko kailangan yan, sabi niya. Kinuha niya ang suklay sa isang sandali. Umasa si Loisa. Ngunit naglakad si Kael papunta sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Sa harap mismo ng mga mata ni Loisa, binitiwan niya ito. Ang maliit na tunog ng pagbagsak ng plastik sa loob ng basurahan ay parang isang putok ng baril sa puso ni Loisa. Tila gumuho ang buong mundo niya. Umalis ka sa kumpanya ko, sabi ni Kael. Ang boses ay pinal at walang awa. Ngayon din, tinitigan ni Kael ang suklay na para bang isa itong basura. Pagkatapos ay tumingin siya kay Loisa. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng emosyon. Hindi ko kailangan yan, sabi niya. Kinuha niya ang suklay. Sa isang sandali, umasa si Loisa. Ngunit naglakad si Kael papunta sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Sa harap mismo ng mga mata ni Loisa, binitiwan niya ito. Ang maliit na tunog ng pagbagsak ng plastik sa loob ng basurahan ay parang isang putok ng baril sa puso ni Loisa. Tila gumuho ang buong mundo niya. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa, ang tanging piraso ng katibayan na may aalay niya, ay itinapon na parang walang halaga. Napailing siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya kay Kael, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi, ng kahit anong pag-aalinlangan. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang taong sarado na ang isip at puso. Umalis ka sa kumpanya ko, sabi ni Kael. Ang boses ay pinal at walang awa. Ngayon din. Hindi na kumilos si Loisa. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig. Nainis si Kael sa kanyang pananahimik. Kinuha niya ang intercom. Security! Pumunta kayo sa opisina ko. Mayroon ditong trespasser. Palabasin niyo siya. Iyon na ang huling dagok. Ang salitang trespasser ay tumatak sa kanyang pagkatao. Sa sarili niyang kwento, siya pa ang itinuring na tagalab. Hindi na niya hinintay ang mga gwardya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa mesa, palayo kay Kael, palayo sa basurahan kung nasaan ang kanyang huling pag-asa, ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na siya lumingon pa. Nang sumara ang pinto at muling bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina, hindi agad gumalaw si Kael. Nakatayo lang siya roon. Pinakikinggan ang unti-unting paglayo ng mga yapak ni Loisa sa hallway. Tanging ang marahang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib ang kanyang naririnig. Tama ang ginawa mo, sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan.
Pinrotektahan mo lang ang anak mo mula sa isang manloloko. Umupo siya sa kanyang upuan at sinubukang bumalik sa trabaho. Ngunit ang mga numero at letra sa kanyang computer screen ay walang kahulugan. Ang mga ito'y nagiging imahe ng mukha ni Loisa. Ang sakit, ang desperasyon, ang mga luhang hindi niya pinansin, at ang basurahan. Hindi niya maalis ang tingin sa basurahan sa gilid. Isang simpleng bagay, ngunit ngayon ay tila ito ang sentro ng kanyang mundo. Sa loob niyon ay ang suklay, ang susi sa katotohanan o sa isang malaking kasinungalingan. Itinapon mo na. Tapos na. Pero bakit parang hindi pa tapos? Bakit pakiramdam niya, imbes na magaan, ay mas lalo pang bumigat ang kanyang dibdib? Kinabukasan, pumasok si Kael sa trabaho na may dalang kakaibang pakiramdam. Ang lobby ay tila mas malawak at mas tahimik. Wala na ang babaeng security guard na laging nakatayo malapit sa pinto. Wala na ang mga matang palihim na sumusuulyap sa kanyang anak. "Dad, where is the nice guard lady?" Ang tanong ni Mikael habang nag-aagahan sila sa opisina ni Kael ay parang isang dagitab na gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Tiningnan niya ang anak, na ngayon ay nakatingin sa pwesto kung saan madalas nakatayo si Loisa. "She's not here anymore, son," sagot ni Kael, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. "Why? I miss her," sabi ng bata na may halong lungkot bago isinubo ang kanyang pancake. "She gave me a lollipop." Hindi nakasagot si Kael. Dumating si Cassandra ng bandang tanghali. May dalang isang malaking kahon ng mamahaling laruan para kay Mikael. "Look what Tita Cassandra brought for you, sweetie," masayang sabi nito. Ngunit si Mikael ay tumingin lang sa laruan ng walang interes at bumalik sa pagguhit. "Thank you po, tita." Sinubukang kausapin ni Cassandra ang bata. Ngunit kitang-kita ang pagiging pilit at hindi natural. Walang koneksyon. Habang pinagmamasdan sila, hindi maiwasan ni Kael na ikumpara ang eksena sa imahe ni Loisa na dahan-dahang nagpupunas sa sugat ng kanyang anak. Ang isa ay nag-aalok ng mga material na bagay. Ang isa ay nag-aalay ng tunay na pagkalinga. "Hayaan mo na siya, Kael. Nag-iinarte lang yan," bulong ni Cassandra nang hindi siya pansinin ng bata. "What he needs is a real mother. Someone like me, to discipline him." Ang salitang real mother ay tumama kay Kael. Napatingin siya kay Cassandra at sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang kasakiman sa mga mata nito. Isang kasakiman na hindi para kay Mikael, kundi para sa posisyon at yaman na kaakibat ng pagiging ina nito. Gabi, hindi na naman mapakali si Kael. Umuwi na ang lahat ng empleyado. Ang buong palapag ay sa kanya na lang. Pero imbes na umuwi, bumalik siya sa kanyang opisina. Nilak niya ang pinto. Tumingin sa paligid para siguraduhing walang sinuman. Dahan-dahan na para bang isang kriminal, lumapit siya sa basurahan. Nagsuot siya ng disposable gloves na laging nasa kanyang drawer. Huminga siya ng malalim at sinimulang halongkatin ang mga papel at balat ng candy. At doon sa ilalim nakita niya ito, ang maliit na suklay. Pinulot niya ito na para bang isa itong mahalagang artifact. Tinitigan niya ang ilang hibla ng buhok na nakasabit dito. Ang buhok ng babaeng amoy sampagwita. Hindi na niya kaya. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit ano pa man ang kahinatnan nito, inilagay niya ang suklay sa isang malinis na ziploc bag. Itatago na sana niya ito sa kanyang briefcase nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Kael, si Mang Jun po ito, ang head ng security." Ang boses sa kabilang linya ay mababa at nag-aalangan. "Mang Jun, gabi na, may problema ba?" "Sir, pasensya na po sa abala. Hindi po kasi ako mapakali. May kailangan po kayong malaman."
Kumunot ang noo ni Kyle. Ano yon? Kanina po, pagkatapos kong i-escort palabas si Ma'am Loisa, kinausap po ako ni Ma'am Cassandra. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Kyle. Inutusan niya po ako na burahin ang lahat ng CCTV footage sa lobby mula sa araw na natapon ng kape. Sinabi niya na utos niyo raw po iyon para maiwasan ang anumang iskandalo. Pero, sir, hindi po ako naniwala kaya itinago ko po ang isang kopya. Matapos palayasin mula sa gusaling iyon, ang mundo ni Loisa ay naging isang mahabang, walang katapusang paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang lamig ng hangin sa kanyang mga pisngi na tuyo na sa luha. Nawalan na siya ng trabaho, pero higit pa roon, nawalan siya ng pag-asa. Ang tanging sinag ng liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng 5 taon ay bigla na lang pinatay. Itinapon. Na parang basura, itinapon niya ang huling pag-asa ko. Umupo siya sa isang bangketa, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap. Gabi na. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay naglalakad, ngunit para kay Loisa, mag-isa lang siya sa mundo. Isang galit ang nagsimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na hindi nakatuon kay Kael, kundi sa pinakaugat ng lahat ng kanyang paghihirap, si Antonia. Hindi pa ito tapos. Kung ayaw maniwala ni Kael sa kanya, kung wala ng paraan para mapatunayan ang lahat sa legal na paraan, mayroon pang isang paraan. Ang paraan kung saan makukuha niya ang katotohanan mula mismo sa bibig ng demonyo. Tumayo siya. Ang pagod at sakit ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Naglakad siya patungo sa lumang bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ngunit inagaw ng kanyang madrasta. Bawat hakbang palapit ay nagpapatibay sa kanyang loob. Nakarating siya sa harap ng gate. Nakasara ito at nakalock. Ngunit alam niya ang isang maliit na pinto sa likod na laging sira ang kandado. Doon siya dumaan. Pagpasok niya sa bakuran, ang lahat ay pamilyar ngunit banyaga. Ang hardin na dati niyang inaalagaan ay ngayoy puno na ng mga damo. Tahimik ang buong bahay. Pumasok siya sa pinto sa kusina at dahan-dahang naglakad papasok. Naabutan niya si Antonia sa sala, nanonood ng telebisyon, kumakain ng mamahaling tsokolate na nakapatong sa isang bandehang pilak. Ang buhay na dapat ay para kay Loisa. Antonia. Nagulat ang madrasta. Muntik pa nitong mabitawan ang hawak na remote. Loisa, anong ginagawa mo rito? Trespassing ka. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, sabi ni Loisa. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang mapanlait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Antonia. Ang totoo? Ang totoo ay wala ka nang babalikan dito at lalong wala kang anak. Matagal nang patay ang batang iyon. Sinungaling, lumapit si Loisa. Alam kong buhay siya. Nakita ko siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang anak ko? Nabubuang ka na talaga. Tumayo si Antonia, umatras ng bahagya habang dinadampot ang kanyang cellphone sa mesa. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka! Sigaw ni Loisa. Ang galit at pighati ay sumasabog na. Tumawag ka para malaman ang lahat ng ginawa mo, ang pagnanakaw mo sa sarili kong anak. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Antonia. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan nila? Ikaw, isang hamak na security guard na tinanggal sa trabaho? O ako, ang kagalang-galang na byuda? Bago pa makasagot si Loisa, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Cassandra, kasama ang 2 pulis. Natigilan si Loisa. Anong ginagawa niya dito? Ayan siya, officers, sabi ni Antonia. Ang boses ay nagbago at naging puno ng takot. Sinugod niya ako sa sarili kong pamamahay. Tinatakot niya ako. Hindi totoo yan.
O yan, gulat na sabi ni Loisa. Ma'am, sumama po kayo sa amin, sabi ng isang pulis, papalapit sa kanya. Sandali, ito ay isang setup. Sigaw ni Loisa. Tumingin siya kay Cassandra na ngayon ay nakangisi sa isang sulok. May kinalaman ka dito. Ngumiti lang si Cassandra. I'm just helping a poor old woman who's being harassed. In fact, I helped her secure a restraining order against you this afternoon. Mukhang nilabag mo agad. Isang restraining order. Pero paano? Doon na pagtanto ni Loisa ang lahat. Ito ay isang perpektong bitag. Isang plano na ginawa ni na Antonia at Cassandra. Pakiusap. Makinig kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Loisa sa mga pulis habang hinahawakan ang kanyang braso. Ang anak ko. Kinuha niya ang anak ko. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Hinila nila siya palabas ng bahay, palabas ng gate, at ipinasok sa kanilang patrol car. Sa huling sandali, bago isara ang pinto ng sasakyan, nakita niya si Antonia at Cassandra na magkayakap sa may pintuan. Ang mga mukha ay puno ng tagumpay. Samamantala, si Kyle, nakasalukuyang nagmamaneho nang mabilis papunta sa pinakamalapit na DNA testing center dala ang suklay, ay nakatanggap ng isang tawag. Si Cassandra. Kyle! Oh my God! You won't believe what happened. Umiiyak ito sa kabilang linya. That Loisa woman, she's crazy. Sinugod niya ang stepmother niya. She attacked her. I was so scared, Kyle. But don't worry, the police have her now. Nakita mo na. She's a real danger to Mikael. Napatigil si Kael sa gitna ng kalsada. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng pinagdudahan niya, ang babaeng nagsimula ng paniwalaan niya ay inaresto dahil sa pananakit. Nakaupo si Loisa sa loob ng malamig at madilim na selda. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng siwang ng rehas na bakal. Ang mga kamay na dapat sana'y yumayakap sa kanyang anak ay ngayoy walang magawa. Nawalan na siya ng trabaho, nawalan na siya ng kalayaan, at ngayon, dahil sa restraining order at sa nangyari, nawalan na rin siya ng huling pagkakataon para mapalapit sa kanyang anak. Napayuko siya, wala nang luhang pumapatak. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Tila naubos na ang lahat. Tila ito na ang katapusan. She's a real danger to Mikael. Ang mga salitang yon ni Cassandra na sinabi sa pagitan ng mga pekeng hikbi ay hindi nagdulot ng takot kay Kael. Sa halip, ang mga ito ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Lahat ay biglang luminaw. Ang tawag ni Mang June, ang utos ni Cassandra na burahin ang CCTV footage, ang biglaang paglitaw niya sa buhay ni Antonia, ang perpektong tiyempo ng pag-aresto kay Loisa. Hindi ito pagkakataon, ito ay isang sabuatan. Cassandra, where are you? Tanong ni Kael, ang boses ay kalmado, sa isang paraan na nakakatakot. I'm with Tita Antonia. We're at the police station giving our statements. Sobrang traumas. Stay where you are, I'm coming. Putol ni Kael at ibinaba ang tawag. Ngunit hindi siya pumunta sa presinto. Sa halip mabilis niyang iminaneho ang sasakyan sa isang lugar na mas importante. Ang kanyang opisina. Pagdating doon, tinawagan niya si Mang June. Ipadala mo sa email ko ang kopya ng CCTV footage. Now. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harap na niya sa kanyang malaking monitor ang video. Pinanood niya ang eksena ng natapong kape. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya pinanood. Pinag-aralan niya ang bahagyang pag-angat ng siko ni Cassandra. Ang kawalan ng gulat sa mukha nito. Ang mabilis na pag-arte. At si Loisa, na tanging reaksyon ay ang sakit mula sa paso. Walang pag-atake, walang panunugod, isang kasinungalingan, isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan.
Galit kay Cassandra sa panloloko nito. Galit kay Antonia sa kasamaan nito. Ngunit higit sa lahat, galit sa sarili niya. Paano mo nagawa to sa kanya? Kinuha niya ang ziplock bag na naglalaman ng suklay. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. I need you to get a sample of Michael's hair, very discreetly. Isang hibla lang. Then, dalhin mo ito kasama ang isang sample na ibibigay ko sa'yo sa pinakamaasahang DNA lab sa bansa. Sabihin mo, babayaran ko sila ng triple. Ang kailangan ko lang ay resulta, as soon as possible. Pagkatapos, tinawagan niya si Attorney David. David, kailangan ko ng tulong mo. May isang babaeng inaresto. Loisa ang pangalan niya. Inakusahan ng trespassing at assault. I want you to get her out. Now, use all our resources. Kael, anong na nangyayari? Basta gawin mo na lang. At habang ginagawa mo yan, magpadala ka ng private investigator sa St. Jude's Clinic. Hanapin niyo ang lahat ng nurse o staff na nagtrabaho doon. 5 taon na ang nakakaraan. Mag-alok ka ng malaking pera para sa impormasyon tungkol sa isang sanggol na di umano'y namatay, na inasikaso ng isang nagngangalang Antonia. Habang kumikilos ang kanyang mga tauhan, si Kael ay nagpunta sa presinto. Hindi para kausapin si Cassandra, kundi para makita si Loisa. Naabutan niya si Attorney David doon, inaayos na ang piyansa. Nakita niya si Loisa na nakaupo sa isang bench sa labas ng selda. Ang mukha ay blangko, ang mga mata ay walang buhay, para siyang isang manikang basag. Nang makita siya nito, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Walang galit, walang sakit, tanging isang nakakapanghina na kahungkagan. Lumapit si Kael. Tumayo siya sa harap niya. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ano nga ba ang sasabihin niya? Sa huli, isang salita lang ang lumabas, garalgal at puno ng bigat. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Loisa, hindi man lang ito kumurap. Samantala, natagpuan ng investigador ni Kael ang kanilang hinahanap. Isang matandang nurse na retirado na at naninirahan sa probinsya. Noong una, ayaw nitong magsalita. Takot. Ngunit nang masigurong poprotektahan siya at dahil na rin sa konsensyang matagal na niyang dinadala, umamin ito. Sa isang video call, habang nanginginig at umiiyak, ikinuwento nito ang lahat. Pinilit po ako ni Ma'am Antonia, sabi ng matandang nurse. Tinakot niya po ako na ipapatanggal sa trabaho. Sinabi niya sa akin na sabihin kong patay na ang bata. Ngunit hindi po totoo yon. Buhay na buhay po ang sanggol na babae. Ay, lalaki po pala. Malusog. Siya mismo ang kumuha sa bata pagkatapos. Sinabi niya, ako na ang bahala dito. Ang bawat salita ng nurse ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling pader ng pagdududa ni Kael. Kinabukasan, habang nasa isang safe house si Loisa na inayos ni Attorney David, dumating si Kael. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa isang maliit, selyadong sobre. Hindi siya nagsalita. Iniabot niya lang ito kay Loisa. Nanginginig ang mga kamay ni Loisa habang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang papel. Isang papel na puno ng mga teknikal na salita. Ngunit 2 bagay lang ang malinaw. Match. Probability. 90 month. 999%. Relationship. Mother-child. Napatingin si Loisa sa papel. Pagkatapos ay kay Kael. At sa wakas, bumalik ang emosyon sa kanyang mga mata. Isang agos ng luha. Luha ng sakit, ng galit, ng 5 taong pagtitiis, at higit sa lahat, luha ng isang hindi maipaliwanag na saya. Hinawakan ni Kael ang kanyang mga kamay. Totoo ang lahat. Bulong niya, ang sarili niyang mga mata ay namumuo na rin sa luha. Patawarin mo ako, Loisa. Patawarin mo ako sa lahat. Napatakip si Loisa sa kanyang bibig at humagulgol. Ang tunog na matagal na niyang kinimkim ay sa wakas ay nakalaya na.
Ang papel na may resulta ng DNA test ay nanginginig sa kanyang mga kamay, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. 19.99%. Isang numero na kumakatawan sa 5 taon ng kanyang paghihirap, sa bawat luhang pumatak, sa bawat gabing hindi siya makatulog. Isang numero na nagsasabing hindi siya nababaliw. Totoo. Totoo ang lahat. Napatingin siya kay Kyle, na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang galit na dapat sana'y nararamdaman niya para sa lalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang pag-unawang dulot ng kanilang parehong pagmamahal para sa iisang bata. Patawarin mo ako, Loisa. Ulit nito. Umiling siya, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Ang anak ko. Bulong niya. Kumusta na siya? Nasa bahay siya. Ligtas, sagot ni Kyle. At hinihintay ka na niya, Loisa. Hinihintay ka na ng anak mo. Ang mga salitang yun ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Humagulgol siya nang walang tigil, at sa pagkakataong yun, hinayaan niya ang sarili na maging marupok. Naramdaman niya ang mga braso ni Kyle na yumayakap sa kanya, hindi isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng pagdamay, ng paghingi ng tawad, ng pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, kinuwento ni Kyle ang lahat. Ang tungkol sa pagsalakay sa bodega, ang pagkakita niya sa isang sanggol sa loob ng kahon, ang desisyon niyang ampunin ito dahil sa awa at sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi ko alam, sabi ni Kyle. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi ko alam na sa gabing iyon, tinatagpo na pala tayo ng tadhana. Na ang batang iniligtas ko mula sa kadiliman ay ang bunga ng liwanag na ibinigay mo sa akin sa gitna ng ulan. Hinawakan ni Loisa ang kamay nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang ito kwento ng isang ninakaw na bata. Ito ay kwento ng tadhanang gumawa ng paraan kahit sa pinakamasakit na sitwasyon para pagbuklurin sila. Ngunit may isang bagay pa silang kailangang gawin. Kailangan nating harapin si Antonia, sabi ni Loisa. Ang boses niya ay matatag na ngayon. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Dumating sila sa lumang bahay kasama si Attorney David at ang 2 pulis na may hawak na warrant of arrest. Kasama rin nila ang matandang nurse na ngayon ay handa ng tumestigo. Pagbukas ng pinto, naroon si Antonia at Cassandra. Nagtatawanan habang umiinom ng tsaa, tila nagdiriwang. Agad na naglaho ang kanilang mga ngiti nang makita si Loisa na nakatayo sa likod ni Kyle, hindi na bilang isang talo ng gwardiya, kundi bilang isang inang handang bawiin ang sa kanya. Anong ginagawa ninyo dito? Gulat na tanong ni Antonia. May restraining order ang babaeng yan. That order is now null and void, malamig na sabi ni Attorney David. Mrs. Antonia, you are under arrest for kidnapping and child trafficking. Ano? Wala kayong katibayan, sigaw ni Antonia. Sa tingin ko mayroon, sabi ni Kyle. Mula sa likod niya ay lumabas ang matandang nurse. Namutla si Antonia na parang isang papel. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para itama ang kasalanan ko, sabi ng nurse, nanginginig ngunit determinado, at para sabihin ang totoo. Habang nagsasalita ang nurse, ikinukwento ang bawat detalye ng gabing iyon. Si Antonia ay paurong ng paurong, napasandal sa pader, na parang isang hayop na nasukol. Sinungaling, binayaran niyo siya, sigaw ni Antonia. Talaga? Tanong ni Kyle. Ibinigay niya ang isang folder sa mga pulis. Bukod sa testimonya, narito rin ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Loisa ang tunay na ina ng batang pinalaki ko, ang batang itinago mo at ipinagkait sa kanya. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Antonia.
Hindi, hindi pwede. Sigaw niya. Dapat lang sa kanya yan. Inagaw ng ina niya ang lahat sa akin. Ang atensyon ng ama niya ang yaman. Kaya kinuha ko ang isang bagay na pinakamamahal niya, ang kanyang anak, na kamukhang kamukha niya. Ang pag-amin, na dulot ng purong galit at inggit, ay ang huling pako sa kanyang kabaong. At ikaw, Cassandra? Lumingon si Kael sa dati niyang nobya, na ngayon ay tahimik na sinusubukang ang tumakas. You are also under arrest for obstruction of justice, perjury, and for being an accomplice to this crime. Wala akong kinalaman dyan, pagtanggi ni Cassandra. Oh, really? Ngumiti si Kael ng walang kagalakan. I have the CCTV footage. I have the testimony of my head guard. I have everything. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang magpatangay sa mga pulis. Habang pinupusasan si Antonia, tumingin ito kay Loisa ng may sukdulang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na natinag si Loisa. Tiningnan lang niya ito ng may awa. Tapos na, Antonia. Matagal nang tapos. Nang mailabas na sila ng bahay at tuluyan nang tumahimik ang paligid, naiwan si Loisa at Kael sa sala. Ang lugar na puno ng masasakit na alaala ay tila nabigyan ng bagong simula. Humarap si Kael kay Loisa. Hinawakan niya ang pisngi nito. Tapos na ang bangungot, bulong niya. Tumango si Loisa, ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ng kalayaan. Oras na para umuwi, sabi niya. Oras na para umuwi sa anak ko. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Antonia, isang kilalang sosyalera, at kay Cassandra, isang sikat na modelo, ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa loob ng malaking bahay ni Kael, na nakatayo sa isang tahimik na subdibisyon, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi maririnig. Ang tanging mahalaga ay ang katahimikang naghahari sa loob, isang katahimikang may halong pananabik at kaunting kaba. Nasa sala si Loisa, nakaupo sa gilid ng malambot na sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa normal. Ilang minuto na lang at sa wakas, mayayakap na niya ang kanyang anak nang walang takot, nang walang pagtatago. Bumukas ang pinto. Pumasok si Kael at kasunod niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Mikael. Nakatayo ang bata sa may pintuan, medyo nagtatago sa likod ng binti ng kanyang ama. Tumingin ito kay Loisa ng may pagtataka. Ang nice guard lady ay narito sa kanilang bahay, nakasuot ng ordinaryong damit at nakatingin sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Lumuhod si Kael para maging kapantay ng anak. Champion, malambing niyang sabi. Do you remember I told you about mommies? That some kids have tummy mommies and some have heart mommies? Tumango si Mikael. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Loisa. Well, ngumiti si Kael. Si Yaya. She's your heart mommy. I am your heart daddy. But this is Mama Loisa. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Loisa. She's your tummy mommy. Ikaw ang baby sa tummy niya dati. Tinitigan ni Mikael si Loisa. Sinusuri ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin siya sa tiyan nito. It's not big, sabi niya ng may inosenteng pagtataka. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Loisa, kasabay ng isang butil ng luha. Dahan-dahan siyang lumuhod din sa sahig, ibinuka ang kanyang mga braso. Hindi na siya malaki ngayon, anak, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kasi lumabas ka na, at ang laki-laki mo na. Hindi siya nagsalita, hindi niya pinilit, hinintay lang niya. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang bumitaw si Mikael sa kanyang ama. Naglakad siya, isang hakbang, 2, 3, hanggang sa makarating siya sa harap ni Loisa. Tinitigan niya ito sa mata at pagkatapos ay yumakap sa kanyang leeg. Mama.
Ang isang salitang iyon, sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap sa loob ng 5 taon ay naglaho. Niyakap ni Loisa ang kanyang anak ng napakahigpit. Nilanghap ang amoy ng buhok nito. Dinama ang bigat ng munting katawan nito sa kanyang mga braso. Ito na. Totoo na. Umuwi na siya. Ang mga sumunod na araw ay isang serye ng mga unang beses. Ang unang beses na pagbabasa ni Loisa ng kwento para kay Mikael bago matulog. Ang unang beses na pagluluto niya ng paboritong adobo ng bata. Ang unang beses na paghahatid nilang tatlo sa eskwela. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan si Loisa sa malawak na kusina, naramdaman niya ang presensya ni Kyle sa kanyang likuran. "Hayaan mo na yan sa mga katulong," sabi nito. "Okay lang. Gusto ko itong gawin," sagot ni Loisa, ngumingiti. Gusto kong maramdaman na normal ang lahat. Naramdaman niya ang mga braso ni Kyle na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Wala nang mas normal pa kaysa dito. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Pinakikinggan lang ang tunog ng kanilang paghinga at ang patak ng tubig. "Loisa," bulong ni Kyle. "Salamat sa pagdating sa buhay namin." Humarap si Loisa. Ang mga kamay ay basa pa sa sabon. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Kyle. Isang emosyon na hindi niya kailanman nakita noon. "At patawarin mo ako. Kung minsan ay tila malayo pa rin ako. Mahirap. Mahirap buwagin ang mga pader na matagal mo nang itinayo." Hinawakan ni Loisa ang kanyang pisngi. "Alam ko, pareho tayong may mga sugat na kailangang gamutin. Pero ang mahalaga, gagawin natin yon nang magkasama." Dahan-dahan, inilapit ni Kyle ang kanyang mukha sa kanya. Ang kanilang mga labi ay naglapat. Hindi katulad ng halik sa gitna ng ulan na puno ng pagnanasa at kalungkutan, kundi isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng simula ng isang bagong kabanata. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, pareho na silang nakauwi. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ngumiti si Kyle. "Mahal kita, Loisa." "Mahal din kita, Kyle," sagot niya. Biglang may maliit na boses na sumigaw mula sa sala. "Mama, Dad, the movie is starting na." Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Hinawakan ni Kyle ang kanyang kamay. "Tara na. Naghihintay na ang boss natin." Habang naglalakad sila pabalik sa sala, magkahawak kamay. Alam ni Loisa na ito na ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Hindi ito perpekto. May mga peklat, may mga masasakit na alaala. Ngunit ito ay totoo. At ito ay sa kanya. 1 taon ang lumipas. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa isang hardin na puno ng mga puting rosas. Ang hangin ay may dalang matamis na halimuyak at ang marahang tunog ng isang violin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Loisa sa dulo ng aisle, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Si Kyle. Habang naglalakad siya papalapit, kasama ang musika, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang luha, ang pagdududa. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang nangiti sa mga labi ni Kyle, isang nangiting totoo, isang nangiting umabot hanggang sa mga mata. Alam niyang lahat ng iyon ay may halaga. Nakatayo sa tabi ni Kyle ang isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng cute na tuxedo. Si Mikael, ang kanilang ring bearer, may hawak na isang unan kung saan nakapatong ang 2 singsing. Kumakaway ito sa kanya. Ang muka ay puno ng kagalakan. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Kyle ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. "Dati, takot akong magmahal," bulong ni Kyle
habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Takot akong magtiwala, pero dumating ka at ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas at pag-ibig. Ipinapangako ko sa iyo, Loisa, at sa iyo, Mikael, na habang buhay ko kayong poprotektahan at mamahalin. Hinawakan ni Loisa ang kamay nito. Dati, ang akala ko, ang buhay ko ay isang walang katapusang pagtitiis. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit ipinakita mo sa akin na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pag-asang naghihintay sa umaga. Ikaw at si Mikael ang aking umaga. Mahal na mahal ko kayo. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Nang sabihin ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the bride," at naglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na sigaw ang narinig nila. Yehey! My mommy and daddy are married! Sigaw ni Mikael na nagpatawa sa lahat ng mga bisita. Sa reception, habang nagsasayaw sila sa gitna ng dance floor, isinandal ni Loisa ang kanyang ulo sa dibdib ni Mikael. Masaya ka ba? Tanong nito. Sobra, sagot ni Loisa. Pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat ng ito. Kung gayon, wag na sana tayong magising, sabi ni Mikael at niyakap siya ng mas mahigpit. Dati, takot akong magmahal. Ngayon, natatakot akong isipin ang buhay nang wala kayo. Tumingala si Loisa sa kanya, may isang mapaglarong ngingiti sa kanyang mga labi. Well, mukhang kailangan mo nang masanay. Dahil mukhang madaragdagan pa tayo. Kumunot ang noo ni Mikael. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Loisa ang kamay ni Mikael at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang bestida, wala pang makakapang anuman. Ngunit ang kahulugan ng kilos na iyon ay malinaw. Mahal, nakangiti niyang sabi. Mukhang magiging kuya na si Mikael. Natigilan si Mikael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na sinundan ng isang hindi maipaliwanag na kislap ng purong kaligayahan. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tawang malakas, masaya at puno ng buhay. Binuhat niya si Loisa at inikot-ikot sa gitna ng dance floor habang ang mga bisita ay nagpapalakpakan at si Mikael ay tumatalon sa tuwa. Hindi na nila kailangan pang mangarap. Ang kanilang habang buhay ay narito na. Nagsimula ito sa isang gabing madilim at maulan. Sinubok ng kasinungalingan at sakit. Ngunit sa huli, pinagtibay ng isang pag-ibig na kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Ang kanilang pamilya, na minsay pinaghiwalay ng tadhana, ay ngayon ay buo na at handa nang magsimula ng isang bagong, masayang kabanata.